maraming sakit. Actually, may mga box, kung observe nyo, bumaba ang immune system nila. Ang dali nila magkasakit. Yung misis ko, no, lahat daw sila sa team nila, nagkatrangkaso last time. Nagkatrangkaso sila last time. Ako, hindi ako nagkatrangkaso. Kahit umuwi dito yung misis ko, di ba? Hindi ako napasahan. Bumaba ang immune system. Mga pamangkin ko, di na nagkakanak mula nung ikasal last summer 2021. Sabi ni Cheryl Sanyo, pamangkin mo, hindi nagkakanak. Alam ko yan, bakit? Baka hindi binababa yung brief. Ay, hindi, joke. Joke lang. Titignan nyo yung data, bumaba ang fertility rate. So, napanood ko si Demcad channel, no? Pina-follow ko yun. Demcad channel, sabi niya, na problema daw ngayon, hindi ko na kung sino problema, yung future natin, yung kinabukasan natin, no? Na problema. Bakit? Kasi nga yung continuity na kailangan yung certain number of childbirth dapat ganito para magtuloy-tuloy ang natin, ang future natin, no? So nababahala sila, bumagsak ang fertility rate. Bumagsak ang fertility rate, and dati may chismis, may usapan dati na nakaka-affect talaga sa fertility yung box, and yet wala pa rin nakinig. Walang nakinig, no? So ganun nga, bagsak talaga ang fertility rate. Kung ilalabas nila yung totoong data, no, bagsak talaga. Ang nawa dyan ang kinakasama ng loob ko dyan pagka nagkaanak nga pero may deformity, yun ang masaklap dyan. Kasi ako malambot ang ko sa mga bata Kasi imagine niyo, eto siguro, it's a fact. Fact na to, no, na yung box nagbibigay siya ng clot, di ba? Clot. Ito, i-analyze natin nagbibigay siya ng clot, di ba? Ang daming may mga clot, may mga box. So imagine mo kung nagbubuntis yung babae, tapos meron siyang box. Pag nag-clot kasi, nababawasan ng blood flow. Ang baby, pag nasa tiyan, dependent yan sa nutrition na binibigay ng mother. So blood flow. So imagine niyo pag nabawasan yung blood flow papunta sa baby. So mataas ang chance siguro na deform ang bata, or meron siyang hindi na form na organ or yung pag-iisip. Malaki yung chance kasi impaired ang blood flow di ba? Kung i-analyze lang natin, although wala pang data, kasi nga na-prove na yan na ang mga nagkakaroon ng blood clot ngayon, mga athletes may mga box, di ba? Sa school, nilalagay ng high school, elementary, mga turok, DOH. Tataka nga ako, wala pa rin talagang umaalma sa Pilipinas na Bakit wag yung pakikialaman mga anak namin hindi nga namamatay sa tumagal nga ng 3 years, 2 to 3 years na walang box, hindi namatay. Tapos ngayon, tutusukan nyo. Yun ang sinagot ko dati sa sa PCP ko, or primary care physician ko dito, no? Noong 2020, nagpa-check up ako sa kanya, no? Meron ako yung regular check-up ko. Tinanong niya ako kung meron daw akong bead ko na box. Sabi ko wala. Nag-iingat siya magtanong, no? Sabi niya, may I know how? May I know why? Bakit daw hindi ako nagpapabox? Sabi ko, Doc, I survived 2 years without it. Why do I need it now? Hindi na siya nagtanong. Hindi naman nila masasagot Nag-survive ka nga 2019, 2020, 2021. O 3 years na yon na walang box. Tapos ngayon, bibigyan mo ko ng box dahil bakit? Anong rason? Diba? Yung mga parents, no, kahit sana hindi kayo medical professional or hindi kayo nurse, hindi kayo doktor, yun lang yung analogy, yun yung logic Nag-survive na kayo ng 2019, 2020, 2021 nang walang box. Bakit ngayon kailangan nyo yan? Kung kailan tapos na nga daw. Diba? Bakit ngayon? Para saan?
Kaya nga yung mga bata natin na target nila, sabi ni Nathan, kaya nga, di ba, na-alarm nga yung isang group na nagko-conduct ng study na bumababa ang fertility rate, birth rate, and yes, tumataas yung death rate ng mga bata na cardiac arrest. Alam niyo ba, nag-aaral ako ng nursing is, merong bracket lang yan na, common ang cardiac arrest sa mga ganitong age. Usually, 50 and above? Basta bracket. Nag-iiba yan. Pero yun ang population natin. Yun ang sinasabi ng data. And yet ngayon, may mga bata, elementary, cardiac arrest. Paano nangyari yun? Paano nababayaran ng mga doktor? May klikitayin nila pero lalo. Dalawa lang yan eh. Yung iba, nababayaran. Like sila Lechon, malamang bayad dyan. Si Bergeri, bayad dyan. Si Duque, bayad dyan. No? Pero yung ibang doktor, siguro, I don't know, nagtatanga-tangahan or nako-coerce. Ayaw nila sumalungat sa Agos. Bakit? Kasi pag sumalungat sila sa Agos, sa sinasabi ng DOH, ano mangyayari? Ano ka? Quack doctor ka. Sisirain ka nila. No? Sisirain nila yung practice mo. Ganun na nga eh. Sabi ko, grabe, ito na yung turning point ng humanity. Kasi hindi lang sa Pilipinas nangyayari, maski dito sa US. Dati nga, merong Houston doctor, itim, parang Nigerian siya, no? Nagsalita siya against the vax, and then dami nag-criticize sa kanya. Hindi naman daw siya infectious disease doctor, ganyan. And then, lately may nakita kong article na totoo yung sinasabi niya, and then they were quiet about it. Tahimik lang. Hindi nila bin-broadcast. Pero tama yung doktora na yun, yung babaeng itim. Pero nung time na yun, kawawa yung binabash talaga nila yan. Parang si Dr. Ron. Sasabihin, hindi naman yan, doktor physical therapist yan Pero yung basic science, nandun Example, di ba yung yung mga aso ko nakikinig. So, example ako, hindi naman ako doktor, nurse ako. No? Pero bakit mag-usap tayo sa basic science, yung mga doktor na dapat, mga infectious na sobrang tatalino, and yet sang-ayon sila dito sa nangyayari. Bakit? Doon ka nagtataka. Kasi nga, magaling na motivator daw ang fear. Fear is a good motivator. No? Kahit gano'ng estado mo sa buhay, pag nalagyan ng fear, nawawala na yung reasoning, nawawala na yung knowledge, nawawala na yung experience. Ito na lang. Sabi ko sa inyo, sa batch namin, batch 96, nursing, no? Konti lang kaming, ewan ko kung meron, siguro bilang lang kami sa daliri, na hindi sang-ayon sa nangyayari. Pero yung mga kabatch ko, sampalataya sila to the point na in-unfriend nga ako dahil ayaw nilang marinig yung mga sinasabi ko. Kaya gumagawa ng mga AI na baby. Actually, gusto nila i-manipulate ang baby, di ba? Para alam na yung itsura paglabas, alam na yung color ng eye. Gusto nang pakialaman. Gusto nang pakialaman yung creation. So, gusto nila i-manipulate nasa nasa womb pa lang or yung conception pa lang. Gusto na i-manipulate ang mga babies. Yung DNA. Okay, so yun nga Magtataka kayo, di ba? Doktor, nurse, abogado, sampalataya sila. Excuse me. Bakit? Kasi nga, magaling na motivator ang fear. Yung takot. Mga rare na sakit, like brain aneurysm ngayon, normal na lang. Actually, yung kay Justin Bieber, supposed to be rare yun Yung paralysis niya, rare daw yun. Normal na lang. Basta yung mga rare na sakit. And yet, walang nagsasalita. Walang nagsasalita ng malaking tao. Di ba? Lahat sampalataya. Kaya,
ano, wait and see. Dahan-dahan, lumalabas naman yung katotohanan. Buti nga nakuha ni Elon Musk yung Twitter eh. Kasi may venue na for free speech. Although marami nagsasabi, oy, wag kayo masyadong tiwala kay Elon Musk. Actually, ganoon naman talaga ako. No? As long as tama yung ginagawa niya, okay, pero hindi ako sampalataya to the point na yung 31 minions, di ba? Kahit anong gawin ni BBM, walang mali. Ganon din kay Duterte. Nung unang pasok ni Duterte, believe din ako sa kanya. Sabi ko, he's a strong man. Baka siya na yung magpapatino sa Pilipinas. And yet, parang nag-iba yung direksyon ng takbo na sinasabi niya. Kahit wala ako sa Pilipinas, no? Hindi naman talaga ako Pero yun ang perception ko from somebody looking out from outside. Nawala na rin si Tito Sen, naka-payroll na ata. Ganun na nga. Kaya nga, Kaya nga, yun ang importante. Yun ang importansya ng Second Amendment. No? Alam nyo ba? Ang Second Amendment, ang galing ng mga forefathers ng US, it's a doomsday provision na pagka naging tyrannical na daw yung gobyerno, binibigyan niya ng karapatan yung mga citizen na lumaban sa gobyerno. Kaya hindi talaga gini-give up ang Second Amendment dito sa US. Sa Pilipinas, ang daming sheeple, asal tupa, kahit anong sabihin, sunod-sunuran lang. Sabing magmas, nagmamas. Sabi mag-double mask, nagdo-double mask. Nagmamas kahit nasa beach, kahit nagka-camping, nasa bundok, nakamas. Ina-upload pa sa YouTube. Napapailing na lang ako eh. Hindi pa sila nagpapatakbo sa Pilipinas. Kaya nga, di ba sabi ko nga, isa lang sinasabi ni BBM tsaka ni Biden, Build Back Better. Mga ganon, isa lang. And sila nga daw ang naglagay kay BBM dyan sa Pilipinas kasi alam nila. And inamin din ni Carl Schwab na yung mga young leaders nila nakapwesto na sa mga bansa. Kaya galit sila kay Putin. I don't know kung pero ganun nga. Pag sinabi mo yan yung sinabi mo, Jim Bulig, sasabihin sa'yo, conspiracy theorist ka. May topak ka. May sayad ka. Wala namang basihan yan, sabi mo. Pero if you think about it, konektado lahat eh. Yung mula sa pagtaas ng gas, pagmahal ng presyo ng mga bilihin, yung gera sa Ukraine, magkakakonektado yan eh. Ang purpose talaga niyan is pabagsakin the economy worldwide. The Great Reset. The Great Reset. Yan ang purpose naman talaga din, di ba? Everything is connected. So, kaya nga sabi ko doon sa mga Pinoy preppers kahit gusto kong educate, no? Meron doon mga pag sinabi, nagbanggit ka ng ganyan, may mga nagbanggit ka tatawagin ka agad na conspiracy theories. Sabi ko nga, di ba, ang conspiracy, ang difference ng conspiracy tsaka fact is 6 months. Kasi after 6 months, lalabas na ganun yung katotohanan. Ganun naman. Conspiracy ngayon, bukas, totoo na to. Anong gagawin mo? Nag-warm si Putin ng bagong virus. Kasi nga, na-prove na nila eh. They proved it na, effective. Effective, imagine nyo, Pilipinas, pag sinabing lockdown. Walang umaalma, walang nagrarally. Pag sinabing magmas, nagmamas. Kahit nasa bundok, kahit nasa dagat, nagmamas. Pag sinabing mag-double mask, nagdo-double mask. Meron nga ako nakita mga news anchor dati, naka-double mask pa talaga eh. Diba? Tapos pag ngayon, may mga nagmamas, tapos pag nakita mo, pagkakain, kaya tanggal yung mask. Ano nangyari? Nawawala yung logic, pero yung fear nandun. Kasi, sunod-sunuran eh. Lalo-lalo na sa Pilipinas. Pilipinas lang talaga napaka-obedient. Siguro dahil na-colonize tayo ng
Spain, 350 years. Japan, ilang years din. Amerika, palagi, sunod-sunuran ng mga Pilipino. Bakit ngayon nagmamas pa din? At nag-face shield pa. Naka-face shield pa, no? Si Anyo na-invento yung motorcycle shield. Aha. Yung Russia po ba walang vaccine? Hindi po ba sila bumili ng vaccine?